The Pod Network Entertainment. Kung manood ka ng mga 90s year 2000s R&B videos, puro mga itim na umiiyak sa ulan diba? Tapos naguhubad. Kasi ganun sila kalungkot. Diba? Ganun yung nung pop culture nun. Yun yung mainstream. Yung kinalakhan natin. Kaya yung mga batch, kaya ayokang damay lahat. Kaya ako, iyakin ako Diba? Doon ako lumaki. Ako, sa relationship ko, umiyak na ako pare. Parang baby. Parang Boys to Men na iyak pare. Kasi doon ako lumaki. No! Please don't! Swallow my pride, say I'm sorry. Levels na ganun. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio. Ako ay stand-up comedian with Comedy Manila. Ito ay aking mga intellectual wall thoughts lang. Minsan may sense, minsan wala. Ito hindi to original. Pero ang ganda na episode na to. Nakita ko kasi sa TikTok yung R&B songs nung 90s, iba na ngayon Ang theory niya dun sa TikTok niya, less romantic na yung mga bagong generation na dahil sa R&B songs. Parang reflective of society and, alam mo yun, kasi may kanta si Bruno Mars tsaka si Anderson .Paak, otherwise known as, or also known as Silk Sonic. Silk Sonic yata yung pangalan nila. I'm begging you, please don't go. No one even begs anymore. Yun ang lyrics niya. No one even begs anymore. Parang sa kanta, nagmakaawa siya dun sa, please don't go. Huwag mo na ako ipag-beg kasi hindi na uso Alam mo yun? So parang tama yun sa TikTok no? And again, itong episode na to, para siyang Tito episode na naman na yung kabataan ngayon. And I'm sure may mga exceptions, no? Pero generally, kasi isipin mo kung millennial kayo katulad ko, or older Gen Z, or Gen Z na old soul, na mahilig sa mga literal soul music. Di mo nagsimula yan ng soul yung parents natin. Pero generation natin mismo, imagine mo yung mga kanta natin, Sunday Slowdown, pinapainggan natin nung Magic 89.9 at Wave 89.1 pag Sunday nung high school, college, grade school tayo. Hindi pa emote yung tawag nun. Senti. Naalala yung word na senti? Yung generation natin, pare. Senti. I-contrast natin ngayon sa mga, tingin ko Instagram Instagram ang sumira sa R&B. Anong tawag ng mga bata ngayon at mga influencers na alpha male sa mahilig sa babae? Di ba simp? Bakit gusto mo i-please yung babae niyan? Isa ka bang simp? Diba? Yung mga nauuso ngayon, yung mga alpha male influencers na malalaki katawan o nagsisteroids. Ang poster boy niyan, si Andrew Tate. Yung Andrew Tate, ang pumatay sa boys. Pare dati Boys to Men tayo Diba yung idol nila ngayon? Or even mga ibang kaedad ko ngayon, Andrew Tate. Which, alam mo yun, controversial. Pero yun ang take away na parang nauuso rin yung mga meme na single and married, no, parang ganun, taken, no, married, no, check, building an empire. Nakita niyo yung mga ganung page? Diba? Or yung parang, basta parang may galit sa babae vibes, yung mga alpha male pages na yan na sumikat sa mga lalaki, syempre. Diba? And speaking of that, painggan nyo yung previous episode ko na paano ba maging lalaki ngayon. May recommend akong book dyan by G.S. Youngblood. Hanapin nyo na lang at itanong nyo sa Telegram group. Sali kayo sa Facebook and Telegram group. Yung link ay nasa description ng show. Pero yun nga, yun yung mga umuuso, yung mga alpha male. Sino may mga idol natin nung bata tayo? And again, baka hindi ako nag-speak for everyone kasi merong mga mahilig sa black music katulad ko. Meron din mga mahilig sa mga rock and roll alternative na gusto ko rin naman. Pero even those, di ba? Iris, Goo Goo Dolls. And I give up forever to touch you. Parang ganun yung generation natin alam mo yun? Romantic. Di ba? Nagtataka lang ako at hindi ko sinasabing, again, akong Gen Z kayo or younger millennial or hindi na kayo romantic, di ba? Hindi naman sa ganun. Pero yung pop culture ba,
Hindi so sa tao, no? Hindi to sa individual. Pop culture ba? 'Di ba? Ang pinakasumigat na R&B song lately, yung kay Daniel Caesar, yung Who would have thought, Who would have thought I'd get you? Parang, akalain mo nakuha kita, no? Ganun. Hindi ko sinasabing pangit yung antang yun, pero kumpara mo sa mga 90s R&B, pare, anong naiisip nyo? On bended knee! Pucha! Ganun yung mga lalaki sa babae nun. Yun yung kinalakan natin na pop culture, na mainstream. Mainstream to eh. Di ko alam kung ano na mainstream ngayon ng Taylor Swift ba o well, si Ed Sheeran, medyo romantic pa rin. Di ba? Pero iba talaga yung dati na, yung na-encapsulate nung lyrics na yun eh, no? I'm begging you, please don't go. No one even begs anymore. Kasi sina Andrew Pak, tsaka si Anderson Paak, tsaka si Bruno Mars, malamang lumaki yan sa soul records ng 70s, 80s, R&B records na 90s, na lahat, di ba, parang, swallow my pride, say I'm sorry, stop pointing fingers, the blame is on me. Parang, ako, kung manood ka ng mga 90s, year 2000s R&B videos, puro mga itim na umiiyak sa ulan eh, di ba, tapos nagubad, kasi ganun sila alungkot. Diba? Ganun yung ano nung pop culture nun. Yun yung mainstream. Yung kinalakan natin. Kaya yung mga batch, kaya ayokong damay lahat. Kaya ako, iyakin ako eh. Diba? Doon ako lumaki. Ako, sa relationship ko, umiyak na ako pare. Parang baby. Parang ano, boys to men na iyak pare. Kasi doon ako lumaki. No! Please don't. Swallow my pride. Say I'm sorry. Levels na ganun. Diba? Kasi yung kailangan mo eh. Ano pa ba yung mga, may listahan ako dito eh. Ng mga top songs. Alam nyo, pwede rin namin gawin ni Alice ang galang sa linya-linya show eh. Kasi ito yung mga ginagawa natin. Pero, ang premise ng episode na to nga, ay galing doon na parang yung mainstream dati, ganito eh. One Sweet Day, Mariah Carey. Ito, sa patay yun eh. So, End of the Road. Although we've come, di ba? End of the road. Still I can't let go. Siya, di ba? Yak. Yung lalaki ba? Ay, umiyak ba? Ganun yung kinakain natin nun. Parang, ngayon siguro, yung mga alpha male, parang alam niyo, kaya naisip ko, kaya nag-healing yung generation natin ngayon. Kasi nanggaling tayo dun sa sugatan, alam mo yung brinegan, binasted, iyak, tapos ngayon healing. Pero yun nga, mas ano na ngayon, individual, heal your inner child, mas individualistic. Kung nagme-make sense ba yung pop psychology ngayon na, hindi pop psychology, kung yung popular psychology, mas, alam mo yun, boundaries! I know you're my boyfriend. I know you. Kasi, miski yung mga babae, hindi lang lalaki to ha. Hindi ako sexist ha. Medyo, pero this time hindi. Kasi meron ding mga brandy na hindi, Selena. Late at night when all the world is sleeping, I lay up and think of you. Diba? Parang romantic din sila eh. Tsaka yung, ano ba yung kay Brad? Teka, may listahan ako dito eh. Yung kay, may mga babae rin na ganyan eh. Yung weak. Boom. You make me weak in the knees. You can hardly speak. I lose all control. Diba? Parang yung mga babae, in the terms ngayon, simp din para sa mga lalaki nila. So parang ganun yung ano nun eh. Diba? Ang interesting lang ng TikTok na yun. Tapos gusto kong gawing episode kasi napareminis din ako sa mga kinalalakan nating kanta eh. Yung parang Mariah Carey na Always Be My Baby. Ang saya ng kanta, pero kung pakinggan mo yung lyrics nun, You'll always be a part of me. I'm part of you indefinitely. Tayong karaoke episode eh, no? Wala akong pakialam, hindi ako marunong kumanta. Kasi pare, Boyz II Men to eh. Boyz II Men. Tapos mahilig pa dati yung mga kanta, yung parang naiingit ka sa boyfriend ng sa girl, 'di ba? Ganun yung uso no 90s, 2000s. Ito medyo hindi na related. Pero laging yung mga may pogi, macho, mayaman, tapos ando ka lang sa sulok, 'di ba? Yung 98 Degrees, Invisible Man, naalala niyo 'yun?
You can hardly wait to tell all your friends how his kisses stay sweet like wine. Tapos lahat sila gayot. Alam mo yun, ang lalaki ng katawan nila, pero yung mga kanta nila, Invisible Man. Baby, to you, all I am is the invisible man. Pero malaki yung katawan nila. So parang as a kid growing up, teenager growing up, parang ganun dapat ang pagtrato mo sa babae. Parang halos sinasamba mo. Yun ang kinalakan natin no? Tapos parang, ewan ko kung parang nagpe-pendulum ngayon, na parang ang daming mga Andrew Tate ng mundo, mga alpha male, di ba? Parang pendulum ngayon na parang kailangan sarili mo muna, build an empire, pare. Kasi dapat, yun lang, ganda na ng TikTok na yun. Mag-reminisce pa tayo sa mga ibang kanta. Kung stop nyo na tong episode na to dahil pangit pagkanta ko, hindi ko kayo i-judge. Pero wag nyo rin ako i-judge. Di ba? Si Whitney Houston, I Will Always Love You. And I will always love you. Yung mga Taylor Swift ngayon, binibreakan lang. Alam mo yun, kabataan talaga ngayon, pare. Buti pa ng panahon namin. Di ba? Yung mga Olivia Rodrigo na parang bitter. Siyempre, nagiging tito na ako, Pero yun lang, ewan ko, yung main, iba talaga yung panahon nun, Talagang lahat tayo, yun, gagawa ka ng, yung kaibigan ko, naalala ko, meron siya ginawang, burn siya na CD. Yung pa uso nun, di ba? Burn ka na CD, tapos bibigyan mo sa liligawan mo. Meron kasi nung kanta, Lonely ang title, R&B rin, siyempre. I don't wanna be lonely, I don't wanna live a day without you. Parang ganun. Tapos yung isa pa classic to sa generation natin, pare. Charlie Wilson, Without You. Without You. Seems like a lifetime, 1,000 days have passed by since I held you. Di ba? Yung mga lyrics, yung parang, ano ba yung lyrics ng Without You? My sun doesn't shine without you. Never noticed. Di ba? Yun, my sun doesn't shine without you. Di ba? Ngayon sasabihin niya na, that's not healthy. You should have boundaries. No one in the world should be your sun. You should be like the planets. You should be like the planets. And then your love is the sun. And then your planets are your friends. It's not healthy. Pero noon, walang ganun-ganun, pare. Brinegan ako, pare. Binasted ako, hindi na sumisikat yung araw. Ganun nun no? Ganun yung R&B. Ganun yung sumikat. Seems like I took my last breath. Mamatay na si kuya. Mamamatay na si kuya. Kasi, binasted. Ganun tayo nun, pare. Tapos may isa pang kanta, hindi siya R&B, pero classic din. Hanggang ngayon, classic pa rin. Yung I'll Be ni Edwin McCain ba yun? And I'll be your crying shoulder, and I'll be love suicide. Pwede pa sabihin sa kanta yun dati, di ba? Kasi ngayon, parang may trigger warning na and mas aware na tayo. Pero, so gumawa siya ng CD na may 3 kanta. Without You, I'll Be, tsaka Lonely. Without You, I'll Be Lonely. Ganun pare. Barkada yun Tropa yun Kahit nag-aasarang, alam mo, ganun pa rin yung mga bata ngayon. Meron pa rin mga romantic. Pero yun nga yung mainstream na ganun. Na ganun yung mga number 1 song. Boyz II Men. 4 Seasons of Loneliness. Diba? Yung mga, lulungkot. Ano pa ba yung mga, tingnan natin ang mga sikat na kanta dati. All My Life. Classic din yan. Casey and Jojo. Close to you, you're like my man. Close to me, you're like my brother. Close to me, you're like my sister. Diba? All my life, I pray for someone like you. Buong buhay niya, wala siyang ginagawa. Diba ngayon paggising ng mga tao, anong ginagawa? Morning routine. 4 a.m., I wake up. I journal. And I take care of myself. Self-care. And then, hindi ko minamak. Siyempre, minamak ko. Pinag-aatuwaan ko. Pero kino-contrast ko lang for comedy. Okay? So, ngayon, ganito yung ngayon I wake up and I journal my feelings and then individuals and then I set my boundaries with people because some are toxic and
I am the only one that matters because I am number one. I love myself. And then I brush my tooth. And then I go to the gym. And then I find my passion. Diba? Yun ang morning. Ito, all my life, I pray for someone like you. Paggising ni Casey and Jojo, sabay sila, nag-holding hands sila, may rosary, nagpe-pray sila, pare. I pray for someone like this girl. And I thank God. Yun lang ang to-do list nila. Paggising nila. Pray for someone like you. Number 2, thank God that I finally found you. Uy, dalawa lang to-do list nila, pare. Hindi sila nag-ice bath. Hindi sila pare. Hindi sila nagko-cold plunge, cold brew. Wala, pare. Number 1, pray for someone like you. Number 2, thank God. All my life, I pray for someone like you. And I thank God that I finally found you. Yun na yun, pare. You are my life. Di ba? Iba. Yun lang. Interesting lang na yun yung mainstream. Ano pa may mga ibang antang pwede nating Siyempre, ang hindi nawawala, yung mga malilibog na lalaki. Dahil hanggang ngayon, marami pa rin malilibog katulad ni The Weeknd. Ang mga top artists ngayon ng R&B, dati, di ba, All For One. Si All For One naman yung I can love you like that. Di ba, naiinggit na naman siya dun sa mga mga inggitero eh. Hindi na lang maganap na sariling girlfriend. Gusto niya yung girlfriend ng lalaki. I can make you my world. Tingnan mo, gagawin kita mundo ko. Di ba? Yung nirevive ni Babyface na isa pang 90s R&B icon. Yung sila ni Eric Clapton. If I could change the world, I would be the sunlight in your universe. Mahilig tayo sa galaxies nun, pare. Yun ang songwriting formula. Galaxy, love. You are my sunshine. Ain't no sunshine. Diba? Lumang na yun. Pero yun ang formula nun eh, diba? Parang, my sun doesn't shine without you. Yung mga ganun. Merong, yung babae o lalaki mo na, yung mahal mo, talagang araw mo. Diba? Good times. Pare, classic to. Ito, hindi lang lalaki, diba? Ngayon, meron, Toni Braxton, Unbreak My Heart. O, diba? Ganun din yun eh. Unbreak my heart, say you love me again, undo this hurt you caused. Yan ang Jaya ng Amerika eh, no? Hindi si Jaya yung Toni Braxton ng Pinas, ha? Si Toni Braxton ang Jaya ng Pinas. Diba? Ganun din yung boses niya eh. Parang mababa, raspy, powerful. Diba? Ganun yung mga, alam ko may Brandy song na parang ganun din eh. Hanapin ko teka. May kanta si Brandy na ganun eh. Have you ever, yun na nga. Have you ever loved somebody? Have you ever? Basta parang have you ever loved somebody so much it makes you cry? Have you ever needed someone so bad you can't sleep at night? Pare. Yan ang 90s R&B. Hindi makatulog. Hindi sumikat yung araw. Pare. Sa umaga, hindi sisikat yung araw. Sa gabi, hindi makatulog. Yan ang parang 90s R&B. Yan ang inalakan natin music. Pare. Di ba? Parang, wala nang kinabukasan. Parang ganun. And ngayon nga, meron na parang mas hope na ngayon yung yung psychology natin. Parang, na hindi masama, no? Parang kino-contrast ko na dati talaga extreme, pare. Di ba? Naalala ko yung barkada namin nung pagka may nag-break. Talaga lasingan. Lasingan, pare. Lasingan. Hindi ko alam kung ano ngayon. Pero dati talaga. Tapos pupunta pa kami sa bahay ng isang kaibigan namin. Diba, 3 kami. Tapos makikinig lang kami ng senti songs. Pare. Diba? Tapos every Sunday nga, ito yung mga Sunday slowdown songs. Isa pang icon si Joe. Si Joe, yun lang pangalan niya eh. Yung No One Else Comes Close. Alam mo yun, Jeff? Naalala mo yun? Alam mo yung mga kinukwento ko mga kanta? Ganun pare, nung
Si Jeff nga pala, ating podcast manager, no? Umiiyak na siya ngayon eh. Pero ganun yung mga inalakan namin, yung mga, okay ba yung camera natin? Yung mga no one else comes close to you. Yun nga, talagang hopeless romantic. Yun, pare. Yung generation namin, hopeless romantic. Hindi ko ginajudge yung generation nga ngayon. Pero yun ang inalakan natin na mainstream. Di ba? Yun mga Andrew Tate na alpha eh. Di ba? Parang alpha male. Alam mo yung mga babae gusto ka lang niyan kapag may pera ka. Ganun ang nakita ng mga kabataan ngayon. Mainstream eh, no? Yung mga... Ewan ko, feeling ko may factor din yung feminism, syempre, di ba? Yung sinasabi nila na hindi, turn off? Ako yung mundo mo, turn off. Di ko alam, di ba? Parang lumaganap din siguro yung gano'n na parang, umiyak, nagbebeg, ano ba, lumuluhod. Di ba? Nakikita mo dati yung mga R&B talagang lumuluhod sa ulan. Di ba? Si Usher nun, umiikot pang gano'n, no? Luluhod siya sa ulan, mag-slide siyang gano'n, no? Tapos yung mga babae, I want a man like that. I want an Usher. I want an Usher in my life. Ngayon, hindi ko alam. Pag may lumuhod, that's so emasculating. I'm so much more powerful than him. Di ba? Hindi ko alam. May factor din na gano'n na humabol. Di ba? Isa pa yung Usher, pare. You got it bad. Naku, ang daming beses namin sinamtrip ng mga kaibigan namin yan. Hanggang sa inuman namin. Kahit graduate na kami, tatrabaho na kami. Inuman kami sa bayan ng kaibigan. Nag-you got it bad pa rin kami. Alam mo yun? You got it bad, pare. Tapos tawan-tawa kami kasi merong lyrics doon na you got it bad. Kung hindi nyo alam yung lyrics nun, kakantayin ko ulit. Mataas yun, no? I-recite ko na lang. You got it bad. Kumanta rin ako eh. You got it bad when you're out. You stuck in the house. You don't wanna have fun. He's all you think about. Look at yourself! Doon kami tawan-tawa sa look at yourself. Kasi parang, when you feel it in your body, you find somebody who makes it change. Where he's like hanging with your crew. So you act like you're real. And everything in your past, wanna let it go. I've been there. Nobody wants to be alone. Diba parang ganun? Tapos yung lalaking, parang kanta niya yun sa, kaibigan niya. You got it bad. Pare, lakas ng amat mo sa babae niya na. You got it bad. Kaya lap trip yung kanta kasi may song to na, look at yourself! Tignan mo sarili mo, pare. Tignan mo sarili mo. Dati nagka-club tayo, tuwan-tuwa ka. Ngayon, na-inlove ko na sa babae niyan. Hindi ka na sumasama sa club. Tignan mo sarili mo, pare. Look at yourself. Di ba? Pero parang mas accepted ba yun dati? Hindi ko alam ngayon. Baka out of touch na ako, tapos mga kanta pa lang ngayon, ganun din no? Nakakalungkot din. Pare, ito, nagtagalog pa to. Nagtagalog pa tong taon to, pare. Si Brian McKnight. Nagtagalog pa nag-sorry pa siya sa jowa niyang Pinay. I'm so sorry, nasaktan lamang kita. Di ba? Pare, dati, ang lalaki lumuluhod, nagsasorry, hindi makatulog, tapos okay lang. Alam mo yun, romantic eh. Parang devoted, pati babae. Di ba? Kay Brian McKnight, yung isang sobrang classic, pare. Opening pa lang ng kanta, solid na eh. Kasi parang ang opening niya, my shattered dreams and broken heart. Okay ka lang, pare. Anong nangyari sa'yo? Shattered dreams, pare. Hindi shattered love, dreams. Lahat. Buong buhay niya, pare. Trabaho niya. Wala niya. Hindi na siya nagbe-Beyblade. Alam mo yun, wala na. Wala na, pare. Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Di ba? Meron ba may Tagalog version din yan eh. Stupid Love. Pare, ganun din eh. Wasak na wasak ang puso ni Tapos parang okay lang siya. Pagtatawa naman yung tropa mo, pero alam mong ganun ka rin rumamdam kasi sentigay ka rin eh. Ngayon natin. Ano pa may mga kanta ni Brian McKnight? Back at One. Yung Back at One na yun. Tapos maalala, iconic dati yung mga music video. Pare. Yung Tony Braxton, Unbreak My Heart. Tandang-tanda ko yan kasi pogi ng lalaki dun eh. Naalala niyo yung pogi ng lalaki, tapos macho, tapos mumotor, pare. What a dream eh, no? Tapos ano nangyari? Bumangga sa Grab. Bumangga sa Grab eh. Bumangga siya sa Grab na gano'n, no? Yung Grab Express bumangga sa Grab car.
Tapos tumawag siyang ganun, tumambling siya, tapos nag-reminisce si Tony Braxton. Dati nagta-tai chi lang yun sa balcony. Alam niyo yun? Nagta-tai chi yung machong ganun, ta-tai chi. Yun yung mga natin nun music video. Tapos yung Bakat One, yung medyo brutal pare, sumabog yung plano. Naalala niyo yung Bakat One, yung music video ni Brian McKnight? Yung nag-crash yung aeroplano, pare, patay na siya. Ghost na siya, pare. Bakat One. One, you like my dream come true. Two, nag-crash ang airplane ko. Diba? Yun eh. Pare, lupit pa. Yun yung, si Usher, isa pa yun, mahilig na magubad yun eh. Nagubad, tas sasayaw sa ulan, lungkot. Ganun pare, yung kinalakan natin. Yung mga lalaking macho, nagbebeg, umiiyak. Tapos ayos lang. Ayos lang. Laki ng katawan eh. Di ba? Tapos si Cisco, ito yung plot twist of the century. Si Cisco, siya yung naglabas ng anta na Tong Song. Alam natin lahat yun. Tong, 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 tong. Move that dress so scandalous. Di ba? Parang dump truck. Ano yung puwet? Basta parang dump truck. Siguro kinakantay nyo yun mag-isa ngayon, no? Habang nakikinig ng podcast. He had dumps like a truck. Guys like what? Diba? Let me see that song. Tong Song, pare. Tapos yumaman siya, rin successful siya. Dami niyang chicks, pare. Tapos puti yung buhok niya. Anong next song niya? Incomplete po siya. Itong machong lalain to na maraming chicks. Pare, nag-senti mode. Diba? Parang sabi niya, medyo mayabang yung pag-senti niya si Cisco. Sabi niya, ito yung classic yabang line, pare. Pretty faces from the covers of the magazine. From their covers to my covers. You know, parang mula sa cover ng magazine, pupunta siya sa cover ng kama ko eh. Tapos hindi ako masaya. Alam mo yun, parang kukwento yung tropa mo pero nagyayabang. Si Cisco yun, pare. Without you, girl, my life is incomplete. Oh, yeah. So, parang mula sa Tong Song, di ba, tumitingin siya sa mga puwet, napunta rin siya dun sa, hindi kompleto yung buhay ko, wala ka eh. Alam mo yun? Ganun pa rin yung mga lalaki talaga nun eh. Ayos lang. Alam mo yun? Pare, Cisco. Sino pa maki-case study natin dito? Hanapan mo pa ako, Google. Sana pa may mga kantang yun? Ayun, si Cisco. Basta marami na akong example. I think na-prove na yung point ng TikTok na yun na the pop culture today versus the pop culture before na very romantic, very I will sacrifice for you. And of course, boundaries are healthy according to the most credible source, TikTok. No? Pero meron ding, sabi sa TikTok, meron ding side na parang how hard do people still fight for their relationship? Diba? Hindi ko alam kung sa TikTok ko pa napanood to or ano, pero parang ito yung divorce rate dati, ito yung divorce rate ngayon, 50% sa Amerika. So, gaano ka importante pa yung relationship sa mga Amerikano, at least in this TikTok, na pinaglalaban. Before, nagbe-beg sila, nagpi-plead, umiiyak, nagubad, sa gitna ng alsada, alam mo yun, hindi makatulog. Tapos ngayon, mas madali na ba mag-divorce? Or, syempre, may other side din na parang, baka mas naging healthy na rin yung mga tao kasi hindi na healthy yung relationship ng boys to men. You never know. Always two sides to a coin, pare. Ang interesting lang ng contrast na yun. Na, kasi ang top male artist ngayon, si The Weeknd. Si The Weeknd, isa yung man-whore eh. Kung pakinggan mo yung mga kanta niya, talagang, meron pa siyang kanta, Tell Your Friends eh. Na parang, oo, ako yung naninibak lang at nagko-cocaine. Nasa kanta yata yun eh, nagko-cocaine ako. Sabihin mo sa mga kaibigan mo, ipagkalat mo. Ako yun. The Weeknd. Si Bruno Mars. Ang daming memes ngayon sa social media. Anong nangyari kay Bruno Mars? Dati yung Catch a Grenade for You. Ano pa ba yung mga kanta niya? When I see you, cause you're a me. Just the way you... Basta sobrang romantic. Tapos ngayon, kakanta na rin siya tungkol sa wet pussy. Pussy so wet, pussy so wet. Ganoon na rin si Bruno Mars. So parang di ba connect dun sa thesis statement ng TikTok na anong nangyayari sa love songs ngayon at sa fighting for the relationship in general. Si Drake, pedophile. No? Di ba?
Yun yung mga top artist ngayon eh. Parang si Ed Sheeran lang talaga yung ano eh. Meron din naman, no? Pero like pop culture wise, 'di ba? Parang ngayon is individual power, individual movement. Okay, medyo napatagal na yung podcast na tayo. Solve na tayo dun. Quota na kayo sa pagkanta ko. Maghanap pa tayo ng example dahil talaga nakaka-nostalgia eh. Maghanap pa tayo ng si Janet Jackson. Yun, may kanta, All Cried Out. Hindi ko alam yung tono nun. Pero yun yung mga, yun yung mga title lang eh. Di ba? All Cried Out by Allure. No Ordinary Love. He Can't Love You, Jagged Edge, Weak. Ito nga yung SWV. Di ba? Parang, talagang ano eh. Tapos, ang naalala ko dati nung bata pa ako nito, last na lang, panapos na lang, no? Kasi ayoko naman masyadong na-idealize yung isang generation versus, lagi yung sinabi ko sa'yo, hindi nawawala yung mga malilibog. Lahat may kanta yan, like si Usher, yung Nice and Slow, di ba? Yung kanta ngayon parang ano eh, talagang 95% libog eh, di ba? Parang, I just wanna take it nice and taranap. Ganun eh. Tapos ngayon, meron pa rin mga Bruno Mars nga. Hindi nawawala yan eh, yung sex songs. Di ba? Parang, primal yan eh. Alam mo yun? Sex, pero iba rin yung freaky songs nung 90s eh. May lagkit pare. May lagkit. Diba? Hindi ganun ka-explicit. Merong mga explicit, pero merong mga malalagkit lang na na too close ng next. Yung kinakanta mo nung bata tayo, kinakanta natin yung too close ng next, di natin alam tungkol pala tinitigasan lang pala siya. Yun lang pala yung kanta eh, no? Pero ang ganda ng melody, oh, you know we grinding, I get so excited, ooh, how I like it, try but I can't fight it, di ba? Oh, you dancing real slow, it's making it hard for me. Yung hard pala yun, titi niya na pala yun, hindi natin alam, kinakanta na natin nung bata tayo, di ba? Kasi ang ganda ng melody, tapos subtle. Alam mo yun, hindi naman sinabi sa kanta na, you're giving me an erection. Di ba? Parang subtle. Tapos meron pa yung meron din mga explicit eh, na freaky yung lyrics. Pero meron ding mga talagang romantic pa rin. Yung Boyz II Men, meron din, I'll make love to you, di ba? I'll make love to you like you want. Mali yata yung melody ko, no? Pagpatawad nyo na, malamig eh. Pero the best making love song na nung napakinggan ko nung grade 3, grade 4 ako. So, malamang wala pa tayo experience no? Napakinggan ko yung kanta, one of my favorite R&B albums, or if not my favorite R&B album sa era na to. As yet, hindi sila sikat. Isang kanta nila yung sumikat, yung Hard to Say I'm Sorry. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. Yung kanta nila ngayon, yung everybody needs a little time away. Doom, doom, I heard her say. Doom, doom, from... Yung kanta ngayon, i-search nyo, sikat yun. Pero yung bandang to, o yung group na to, yung album nila na puti, hindi ko maalala yung title, lahat ng kanta dun maganda, walang tapon. Maganda lahat ng kanta, pinapahinggan ko. Tapos yung best song ng making love song na napakinggan ko, Last Night. Tungkol siya sa sex. Pero yung pag-describe nyo, nung napakinggan ko nung grade 2 or grade 4 ako, parang, gaano kasarap yun? Pucha, yung lyrics niya, last night, I was inside of you, I saw the sun, the moon, the mountains and the rivers. I saw heaven when I made sweet love to you. Nakita niyo yung bundok, nakita niyo yung ilog, nakita niyo yung between. Mahilig na naman sila sa galaxy, no? Sabi sa inyo, galaxy eh. Yun yung formula eh. Nakita niyo yung ilog, nakita niyo yung bundok, nakita niyo yung stars, nakita niyo yung moon, nakita niyo yung sun, nakita niyo yung si Jupiter, nakita niyo si Santa Claus kasama yung mga reindeer, nakita niyo yung alam mo yun, ang ganda ng description niya. I saw heaven when I made sweet love to you. Sabi ko, wow, ano kayong feeling nun?
Diba? Ganong alupit yung era natin na sinasamba mo talaga yung boyfriend, girlfriend mo, asawa mo. Alam mo yun? Ang ganda na ng contrast. Ang ganda ng TikTok na nakita ko ngayon. And ma-observe mo siya di ba? Lalo nga, naiintito ka na, makakikita mo rin. Habang nag-search ako kanina, meron sa Reddit na female, 26 years old, na parang, the men are not as romantic as before. Well, common naman yan, no? And I'm sure yung parents natin sabihin, hindi tayo as romantic as them kasi sila, mas maganda yung soul songs nila or something. Pero, interesting lang pare. Nostalgia trip. Masaya na episode na yun. Sana, sabi sa inyo, maganda Yun, ang ating kinalakhang generation. Ang tinatawag ngayon ng mga simp. Pare, dati yung mga simp, mga lalaking may abs na naguhubad habang umuulan. Mga 98 degrees, mga Nick Lachey, mga malalaking katawan. You're my sunshine after the rain. Laki ng katawan nila, yung kinakanta nila no? And I'm losing my mind when you're not around. It's so... nababaliw kapag wala yung babae sa paligid niya, laki ng muscle niyo. Yun ang mga masculine model natin nun What an interesting word. Maraming salamat. Sana napareminis din kayo sa R&B songs katulad ko sa episode na to. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Kung meron kayong additional R&B songs na gusto i-share, i-throwback, di ba? Lagay nyo lang sa Telegram group or sa Facebook group. Or kung meron kayong gustong ilagay ng article or comment about ano ba yung generation ngayon, kumusta na ba yung dating sa mga Gen Z, kumusta na ba yung gusto pa ba nilang ikasal, hindi ko alam. Diba? Kasi may mga kanta rin tayo dati na let's get married, meet me at the altar in your white dress. May ganun din, kakasal sila. Hindi ko alam kung uso pa ba yun ngayon or ano. Let me know in the Telegram or Facebook group. Sali kayo doon. Peace out. And isa lang masasabi ko sa episode na to, guys. Even though we've come to the end of the road, I still can't let go. It's all natural. You belong to me. I belong to you. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.